Mga kapatid, nabalitaan nyo na po ba ito? Nagbigay ng mga libreng kondom ang kabataan ng UP Diliman at ng AIDS Healthcare Foundation itong umaga ng Valentine's Day. Gayon din ang sangguniang kabataan ng Barangay Tigayon sa Kalibo, Aklan. Nagbigay din po sila ng mga kondom at leaflet bilang bahagi ng kanilang gawain para sa health awareness. Para sa kanila, isinusulong nila ang activity na ito na mawakasan na daw ang usapin ng sexual health at sexually transmitted disease sa bansa at ipaalam sa mga kabataan at komunidad ang tungkol sa sexual at reproductive health. Maaaring mukhang maganda ito para sa ilan na nakabase sa physical health pero hindi ito umaayon sa aral ng pananampalataya bilang mga Kristiyano. Gising mga kapatid, narito tayo sa panahon na ang kasalanan ay ninonormalize na lang at maaari itong magmukhang tama sa paningin ng ilan, lalo sa mga kabataan na natututo pa lamang at naghahanap ng tamang daan. Ang pagbibigay ng libreng kondom na ito ay parang pag-uudyok mismo sa mga kabataan na gumawa ng kalaswaan. Ang mga ganitong klaseng gawain ay maaaring isipin ng mga kabataan na wala namang masama kung gagawin nila ito. Iisipin nila na ayos lamang gumawa ng kalaswaan tulad ng mga premarital sex. Bilang mga Kristiyano na nakakaalam ng salita ng Diyos, alam natin na maling-mali ito. Alam naman natin na ang premarital sex ay kasalanan sa Biblia, kung saan ay ang pakikipagtalik ng hindi pa kasal. Sabi sa 1 Corinto 6 verse 18-20, iwasan ninyo ang imoralidad. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakasira ng katawan, ngunit ang gumagawa ng imoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Mahalaga na mag-ingat sa mga bagay na ating sinusuportahan at itinuturo sa ating komunidad at sa mga kabataan, sapagkat ang kanilang kinabukasan ay nakasalalay sa mga aral na kanilang natatanggap ngayon. Sa halip na magbigay ng kondom, mas mabuti na turuan natin ang mga kabataan ang kahalagahan ng pagiging tapat, paghihintay para sa tamang panahon, at pagpapahalaga sa sarili at sa iba. Mag-conduct tayo ng mga events at mga programa na manghihikayat sa mga student or sa mga kabataan na huwag gawin ang mga imoralidad na bagay at higit sa lahat ay ipakilala ang Panginoon at ang kanyang mga salita. Dahil kapag wala ang Panginoong Hesukristo na sentro ng anumang organisasyon at gawain, maaaring gawing tama ng mga tao ang mga bagay na talagang mali. Dapat nating tandaan na ang premarital sex ay hindi pag-ibig, kundi ito po ay lust. Ito ay mga taktika ni Satanas para sirain ang ating buhay. Mga kapatid, hindi natin kailangang ipagkait ang impormasyon tungkol sa kalusugan, pero dapat nating ibigay ito sa paraang naaayon sa mga aral ng Diyos. Ang kanilang mga ginagawa tulad ng pagbibigay ng mga kondom bilang pangunahing paraan ay tila naglalarawan ng isang daan na hindi nararapat sa mga kabataan na dapat sana nating tinuturuan ng kagandahang asal at pagpapahalaga sa sarili. Hindi natin nilalabanan ang mga turo para sa kalusugan, ngunit laban tayo sa mga pag-normalize ng mga gawain na labag sa banal na kasulatan. Tandaan natin lagi, ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo at dapat nating ingatan at gamitin ito para sa kanyang karangalan. Huwag nating hayaang ipagbili tayo ng mga ideyang labag sa kanyang salita. Tayo ang maging haligi ng katotohanan para sa mga tao at ipakita sa kanila ang mas magandang landas na inihanda ng Diyos.